bakit hindi bayaran? Inangutang kami para makakain nga. Pag nakarami rin naman po, may Pareho. 2, 1.5, gano'n. Nandoon ka sa video, boy. Laki mong tao, nangihingi ka. Wala silang pakialam sa init ng araw, hindi hadlang ang malalaking bato o anumang harang. Kahit mabasahan ng tubig dagat, walang makakahadlang sa mga taong ito para makabenta. Sila ang etniko ng mga salesman, ang mga Sama Badjao. Ngayong araw, bandang alas 9 na ng umaga nagsimula ang araw ni na John, James at Joshua. Binabagtas nila ang kahabaan ng baybaying ito para magbenta ng mga souvenirs at accessories sa mga turista na karaniwan ay nandito para mag free dive at scuba diving. Ayon sa kanila, gawa raw ito sa mga lamang dagat tulad ng perlas, black corals, iba't ibang klase ng mga bato at kung ano-ano pa. Anong oras nagsisimula ang araw nyo? Anong oras kayo nagsisimula magbenta? Depende po kung anong oras po kami darating. Tapos magtitinda rin agad. Tapos mga tanghali po, titigil. Hanggang anong oras? Mga alas 3 po babalik. Bakit po ganon? Bakit kailangan ng alas 3? Kasi sobrang init po walang lumalabas na bisita po. Sa bagay, parang wala ring Natutulog po kwenta. sila. Mhm. Kami po nagpapahinga rin po kasi. Kung papansin ninyo sinasabi niya, para bang ang gaan lang ng buhay nila dahil hawak nila ang oras nila. Pwede silang magtrabaho o magpahinga kung kailan nila gusto. Pero sa totoo lang, mabigat itong ginagawa nila ha. Yung maglakad ka na lang ng malayo, dala-dala mga paninda, lulusong sa dagat, aahon. Napakalakas ng pangatawan ng mga taong ito. Hindi madali ang lumakad sa mga batuhang yan tapos simpleng tsinelas lang ang gamit nila. Kung makikita nyo ang itsura nila, parang wala lang sa kanila yan. Ilan pa sa kanila, bukod sa mga hawak na mga paninda, ay may backpack pa na para bang dala ang buong bahay sa bigat. Sir, pwede bang mabuhat yung bag nyo? Opo, Tingnan nga kung gaano kabigat. mabigat po sir. Aba, Kung nakaano po to, mabigat po. tansya ko may mga 10 kilo. Halos 1 kilometro rin ang nilalakad nila makapunta lang sa lugar kung saan nakabook ang mga potential buyers nila. Itong sina John, matapos ang mahabang paglalakad, ay matyaga silang naghihintay sa lugar na ito dahil dito raw sila madalas makabenta. Minsan, sinusubok din talaga nila ang limitasyon nila dahil nagagawa pa nilang dumungaw sa bakuran para mag-alok. Kung ikaw ang nasa posisyon nila katulad ng ibang salesperson, kukonsumuhin mo talaga lahat ng option mo para makabenta. Trademark yun ng mga ehente. Pero syempre, alam rin naman ng mga ito kung hanggang saan lang sila dapat. Experience rin ako ng mga nagbebenta ng mga ganyang perlas na ang ginagamit nila yung paawa card. Moron Tagalog yung mga itong mga badyaw, parang hindi nila ginagamit yun. Yung base sa experience ko dito. Oo, sa may galing Sambuanga. Nakilala ko rin ng mag-asawang Jennifer at Jeffrey na ikinabubuhay rin ay ang pagbebenta ng mga souvenirs. Si Jeffrey ang mismo nagbebenta, si Jennifer naman ay simpleng housewife at tumutulong sa paggawa ng souvenirs na ibinebenta nila. Tingin ko may dapat tayong matutunan sa mga badyaw para kasing hindi uso sa kanila ang mental health problem. Alam niyo yung feeling na ma-reject? Bawat sandali ng buhay nila, kinakaharap nila yon at baliwala lang yun sa kanila. Bukod sa physical na pagod, ang tingin ko na pinakamahirap na parte ng trabaho nila ay yung rejection. Sa oras lang na nakasama ko sila, bawat 10 taong ina-approach nila, swerte na kung may isa na pumansin sa kanila. Tapos alam niyo yun, pag tinanong mo sila kung ano yung mga challenges na kinakaharap nila sa pagtitinda, hindi man lang pumasok sa isip nila yung rejection. Paano ba kayo magbenta? Namimilit ba kayo ng Hindi pagbili? Hindi naman po. Pag hindi bibili, Pag ayaw, wala, alis po. O kaya uupo, ganon. Pag nasa upuan, Hindi kayo nagpapaawa sa kanila? hindi po. Hindi, as in wala lang, benta kung Pag natatanong lang yun, pag tinanong lang din po na bakasyon, opo, kasi yun nga, napunta lang dito gawa ng bakasyon, uwi naman pasok. Yun lang po lagi ang binabanggit ko. Pag may nagtatanong po ng bumibili o kaya kahit hindi naman siya bumili magtanong, wala naman masama magtanong, halang hindi ko naman sagutin. Nagtatanong. Alam niyo, yung lahat ng bagay na pinaghandaan ko, biglang parang nawala, biglang okay. 'Di ba pag pupunta ka sa mga i-interviewin mo, i-cover mo, syempre meron kang mga presumption na mga bagay na posibleng mangyari. Pero parang biglang nabaliktad lahat, bigla akong na-caught off guard kasi parang hindi ito yung bagay na ina-expect ko. Saka kung ito yung kwento nila, yung bagay na ilalabas ko, it's actually boring. Kasi napakatahimik nilang tao. Ang gusto lang talaga nila maghanap buhay.
Gusto lang nila makasurvive sa pang-araw-araw. Itong mga souvenir o accessories na ito, alam nyo ba na sila mismo ang gumagawa niyan? Mga beads lang nila nakukuha yan sa nagsusupply sa kanila tapos sila na mismo ang nagdidisenyo niyan. So, may touch ng kultura ng mga badyaw ang mga accessories na ito. Katulad nitong bracelet na ito na gawa raw sa black corals. Sa paniniwala ng mga badyaw, ang pagsusot nito ay may medicinal use. Nakakagaling raw ito sa rayuma, joint pain, paganda ng daloy ng dugo, at nag-neutralize ng mga toxins at lason sa katawan. Bukod pa dyan, nagbibigay raw ito ng magandang kapalaran at napapanatili silang ligtas sa dagat. Ang pinaka nakakatawag ng pansin sa akin sa mga accessories na ito ay ang craftsmanship na meron sila. Kita nyo ba kung gaano kaganda ang pagkakagawa nila sa pagtatali niyan? Hindi nila bastang tinali lang yan. Ito ang isa ay naartehan pa nila. Dito naman sa tansi na ginagamit nila para sa mga beads, paano nila nagawa na ganyan kasakto yan? Magkano yung magkano yung pinakamalaking nagiging benta niyo sa isang araw? Pag nakarami rin naman po, may Pareho. 2, 1, 5, gano'n. Talaga? Yung pinakamaliit niyo, nasisiro kayo? O nasisira pa. Gaano po kadalas nasisiro? Yung, halimbawa, 4 na araw po. Kasi ang asa namin po ay kasi dumadating pa mga customer ay Biyernes, Sabado, Linggo po. So doon lang talaga yun ang pinaghahandaan niyo yung opo. mga araw na yun. Pag ano po, Pagkumin. pag Lunes hanggang Huwebes. Pag meron naman po, bale, kahit pa 100, ganun, papalugi na po, pambigas. Paminsan nakakautang na sa taas, sa kakilala. Sino? Si Ate Angie po. Angie? Tayo Oh, saan yun? sa taas po yung sa may tindahan. Binibilan po ng pag meron naman po, hindi naman kami nangutang, bibili. Pag wala, yun, nakikiusap po kami sa magandang usapan, wala lang benta. Yun, papautang naman po siya. Kasi pagkain. Alam nyo, na-realize ko lang, parang kung may tao ka na dapat pautangin at ayaw mong ma-stress sa paniningil, mga badyaw yun. Nababayaran niyo yung utang? Opo. Halimbawa ngayon, malinis na yung listahan niyo sa kanila. Bale, meron pa ako 100 plus, 124. Basta hindi niyo inahayaan, every time makakabenta kayo. Opo. Bayad talaga Para ng bayaran. bayad. Para hindi po siya, Para hindi masira sa lalo siyang Nangungutangan. magsasawa sa amin pag ano. Hindi. Parang, Bakit hindi bayaran? Inangutang kami para makakain nga. Hindi kasi ina-assess ko kasi kung minsan nasisiro kayo, naiintindihan ko. Paano niyo babayaran yung isang bagay Naalam niya naman po. Pag ano, hindi kami nakabayad, ibig sabihin, siguro alam niya na hindi pa nabentahan. Di ba? Parang halimbawa, pag kayo magbebenta, di ba? Parang magkano ba dapat yung dapat mabenta niyo ngayon para makasurvive kayo ngayong araw? 500, kahit yun lang. pinaka mababa 500 sir. Bababad. 500. Kasi sa Gastos isang araw. yung isa't kalahati pa po ay 140. Maghapon pa sa gabi. Almusal. Tapos yung almusal pa po. Buti nga po nakakalibre na kami sa isda. Gawa ng nahawil. Paano kayo napasok sa ganitong negosyo? Pag nagkameron po kahit kakonte, pambili po ng gamit. Nagbakasyon lang dito kasi uwi rin po sa pasukan. Kahit itong si Jan, hindi rin makapagbigay ng konkretong dahilan kung bakit siya napasok sa ganitong trabaho. May iba ba kayo naging trabaho bukod dyan? Contraction pa, boss. Ay, ba't kayo umalis doon? Siyempre, Alin na mas maraming kita? sa contraction po kasi, boss, talagang pera po agad. Pera agad. Kasi makapasok ko lang ng isang araw, may sahod ka na. O, ba't kayo umalis doon? Maano na yung katao, boss, nahirapan na. Mahirapan. Ilan taon na ba kayo? 23 po. 23. Tapos, pero ba't, teka, magkano ang pinapasahod sa inyo? 500 po. Sa Level construction? lang Hindi ba mas mahirap yan? po. Mahirap din po, boss, kailangan po magtiyaga. Sa bagay. Ba't nyo inalisan yung construction? Hindi na ano, boss. O, mas malaki ang kinikita nyo dyan? Hindi naman po, boss. Minsan kasi wala rin po eh. Sa bagay, oo. Para pasukin mo yung ganong klaseng trabaho, dapat ikaw ay isang magaling na salesperson. Alam mo yon, honestly ko kung pagagawin yun, medyo nahihirapan ako. Though pumasok akong salesperson dati, di nagtatrabaho nga lang ako para makasurvive, alam mo yun. Pero feeling ko ngayon, ibang tao na ako. Parang pinagsisihan ko yung panahon na iniwan ko yung pagiging salesperson. Sa katulad ko na honestly introvert, hindi ko kaya yung ganung trabaho. Imagine, lalapit ka sa tao, mag-o-offer ka ng isang bagay, tapos medyo mahal pa. Sa pagtatanong ko sa kanila, sinusubukan kong hanapan sila ng mindset na mag-iba yung sitwasyon nila sa buhay katulad sa pananaw natin. Halimbawa, yung mapalaki ang negosyo nila pero wala pa talaga. Nasa mindset sila ngayon na kailangan hard labor lang lahat. Though marunong naman sila na magparami ng paninda. Halimbawa,
halimbawa mag-iba ng trabaho para mas malaki yung kitain? O gusto niyo na yung gusto niyo yung ginagawa? Eh, yung sa kaya lang po ng budget namin. I mean, kung ang magkano po ang puhunan ng isa? Pila sa week. Ingay ito. May kita ruang ibuwa. 2.5. Nagpunan po kami ng 2.5. Nakaon kami mo nito. 2.5 para Pero sa... hindi po yan lahat. Parang inunti-unti lang po na kami hanggang sa makakuha kami ng tubo. Para Pinandagdag maparami. ng paparami. Paano, halimbawa, ano po yung 2.5? Yun ay... Yung nagpuhunan po kami. Kunan nyo 2.5. Halimbawa, yan, lahat Opo. na yan, 2.5? Hindi po Hindi. po. Kulang pa po yun. Kulang pa po. Kaya lang po ito nadagdagan nung magkatubo kami ng Pag may pakunti-kunti. benta kami, bumibili kami. Bumabili kami. Kumbaga utay-utayin para dumami ang paninda. Yung iba Opo. utang pa. Eh may naisip ba kayong paraan halimbawa para palakihin yan or ganyan talaga ang gusto, yung ganyan na talaga ang gusto nyo, yung iaalok siya, yan na talaga Opo. Yan na po nakasanayan. Okay po. Saan nyo ka po natutunan yung pagbebentang niya? Bali sa mga magulang na rin po, lolo at lola. Base sa pagkakaintindi ko sa kanila, kultura pa rin at peer pressure ang dahilan kung bakit ganito ang hanap buhay nila. Yung para bang pag sa kanila, pag badyaw ka at gusto mo ng hanap buhay, ay ito, magbenta ka ng souvenir. Ibang orientation natin, tayo mga ambisyoso. Diba? Gusto natin yung maraming pera, makapunta sa iba't ibang lugar, masarap na pagkain, sila ang gusto lang nila makasurvive. Tapos yun, masaya na sila sa kung anong meron sila. Diba? Maaaring kung ikukumpara sa atin, diba? Maliit yung kinikita nila. Bakas mo sa kanila na na masaya yung pamumuhay nila. Yun, I mean, ganun lang. Diba? Para kang uwi po sa namuhay nung pasukan. unang panahon. Nagbakasyon kayo dito, so saan kayo tumitira dito sa Mabini? Diyan lang po sa mga bangka. Pag wala po yung bangka, nasa bato lang po. Sa bang... Nakikitulog lang. Nakikitulog lang po. So nagpapaalam kayo mismo, Opo. pinapaalam kayo. Alam, Nakakatuwa naman. yun lang po yung sabi, bantayan, halimbawa. Itong bangka na ito ang pansamantalang tahanan ng pamilya ni Jeffrey kapag nandito sa Mabini. May permiso naman ito ng may-ari. Sa tapat nito, nakalagay ang ilan nilang mga gamit na kalimitan ay gamit pang luto. Nang sunod ko silang makita, nadatnan ko na silang nagpapake para umuwi. Gamit nila ang bangkang ito para makauwi sa Batangas City. Yung iba naman sa jeep at tricycle sumasakay para makauwi at makapunta rito. Yung iba may sariling motor. Paano ba kayo napunta dito? Bangka o motor? Ano po, Biyahe. tricycle. Tricycle, nagbabiyahe. Ang isang bagay na natutuwa akong malaman na existing talaga ang kabutihan natin mga Pilipino. Parang masasabi niyo na masaya naman yung pamumuhay niyo dito. Opo. Wala namang yung halimbawa wala namang drama, wala nang wala nang api talaga. Wala naman po. Hahatidan pa kami dyan ng mga Indian. Pagkain, pag may, doon sa taas, pag may tira. Oo, talaga. Sinong kilala niyo yung mga naghahatid? Balay mga, pag kilala yung halimbawa, papalit po kami ng mga isda kahit konti. Kung paminsan wala, mamimigay naman. Pang ulam. Kalimitan sa mga badyaw, kung mapapansin mo, ay luma na talaga yung mga damit. Siguro dahil mga simpleng tao talaga sila. Alam niyo yung mga simpleng tao, kahit sa atin, isa sa pinakahuling bagay na binibili nila ay damit. Ako ganun din. Pero itong si John, nung una ko siyang nakita, tanong ko agad sa sarili ko, badyaw ba to? May mga dala kasi siyang panindang mga accessories, pero sa paningin ko, mas presentable siya. Din kayo, badyaw din kayo? Parang medyo modern ang itsura niyo eh. Hindi kayo... Pero yung magkaiba lang po ng buhay, yung iba po kasi sa kalsada po. Hindi kasi kayo yung pananamit niyo parang yung parang nagdamit kayo ng Siyempre, nagtitinda po eh. Kaya nga. Kung halimbawa madumi kaharap ka sa mga bisita po. Pansin ko rin, bagamat pagbebenta ang pinasok nilang trabaho, kalimitan sa kanila ay mga mahiyain. Mahihain din kami boss, pero kailangan po eh. Sabagay. Pero kailangan. Pero Ako, meron namang ito, agresibo rin talaga tulad na lang nito na John rin ang pangalan. Nung nalaman na ipopost ko ito, ay tumanggi na siyang magpa-interview. Pero medyo makulit ng konti pagdating sa pagbebenta. Bagamat halos lahat sa kanila ay willing na magpa-interview at mukuhanan ng video, marami rin sa kanila ang tumatanggi kapag nalalamang ipopost ko ito online. Ang dahilan nila, nahihiya daw sila para sa mga kasamahan nila dahil baka raw pag napanood dito ng mga tao ay naitin sila at sabihin mga namamalimos lang. Pero syempre, marami rin sa kanila ang natutuwa na makita ang mga kasama nila online. Masaya kayo pag may nakikita kayong mga kapwa nyo badyaw na Masaya. nasa video, ganun. Lalo na pag nakita namin ng personal, sasabihin namin, kilala ko to, pangita na kami. Sabihin namin, nandoon ka sa video boy. Nakita ka namin. Ang laki ng tao, nangihingi ka.
Kapag linggo ang diskarte nila ay tumambay sa mga parking lot na ito dahil dito sila mas nakakabenta kapag pauwi na ang mga guest. Kung i-analyze ako yung mga bagay, medyo mahihirapan talaga sila makabenta. Alam niyo yung mga guest, gaano man sila kabait, ang gusto pa rin ng mga yan ay huwag silang maabala. Tapos kung pupunta naman sila sa dagat para sa mga activities nila, hindi naman sila nagdadala ng cash dyan. So it makes sense na kahit ganitong maraming guests, nazi-zero pa rin sila. Pinakamalakas nila sa tingin ko ay tuwing Sunday dahil nag-uuwian ng mga guests at ito ang oras kung saan mataas ang tsansa na may dala silang pera sa mga bulsa nila. Well, nagpapasalamat ako sa mga tao na kahit isang beses ay nagawang bumili sa kanila kung ito man ay dahil sa awa o gusto talaga nilang bumili dahil naghahanap ng paraan ang mga taong ito para makasurvive kada araw. Doon naman sa mga hindi talaga bumibili, okay lang din yan. Hindi naman talaga dapat pinipilit. Actually, parte kayo ng dahilan kung bakit mas magbabago at uunlad ang buhay ng mga badyaw na piniling tumira malayo sa pinanggalingan nila dahil mas maghahanap sila ng paraan kung paano ma-improve yung produkto at mga ginagawa nila. At banda dyan, magiging customer na rin nila kayo. Nung nag-start ako makakausap si Jeffrey tsaka si Jennifer, actually nahiya ako bigla. Kasi ang babait nilang tao. I mean, natural sila nakipag-usap sa akin. Tapos nung inaya ko sila mag-interview, hindi man lang ako nag-promise ng kahit ano na bibili ako sa kanila o magbabayad ako. Ang medyo nagtagal lang, kaya hindi ko agad sila na-interview. Yung kinumbinsi ko pa ng konti dahil nahihiya sila na alam nila na ipopost ko. Pagamat marami ng mga badyaw na nakapagtapos ng pag-aaral, mga professional, marami pa rin sa kanila ang makikita mo sa kalye at namamalimos. Noong una, akala ko katamaran lang yung ginagawa ng mga badyaw na panlilimos. Pero may mas malalim na dahilan pala yun. Saka, kung titingnan mo rin, nakakapagod ang ginagawa nila ha. Hindi kasi sila yung tipo ng mga namamalimos na nakatigil lang sa isang lugar, lakad ang mga yan, tapos sobrang init. Ngayon, sasabihin mo, kung masisipag sila, bakit sila mga namamalimos lang? Well, hindi madali ang sagot sa tanong na yan dahil una, wala naman sa syudad ang tradisyonal na kabuhayan ng mga badyaw. Ang pamumuhay at kultura ng mga taong yan ay nakadikit sa kalikasan, partikular sa dagat. So, kapag nasa syudad sila, hindi nila magawa yung mga bagay na karaniwan nilang nagagawa sa pinanggalingan nila. Kumbaga, kung ikukumpara mo sila sa atin, para silang abogado na bigla mong pagagawin ng building. May mismatch ng skill. Ganun din yung nararanasan nila. Kailangan talaga natin ng mas malawak na pangunawa para maintindihan ang sitwasyon nila ngayon. Pero habang tumatagal, marami nang nababago. Yung iba nag-aaral at nagtatrabaho. Yung iba naman, pinili ang magbenta. Pero sandali lang, hindi ko sinasabing okay ang mamalimos ha. Technically labag sa batas ang humingi at magbigay ng limos. Ngayon sasabihin mo naman, bakit sila pumunta dito kung sa Zamboanga naman pala ang kabuhayan nila? Mas komplikado po ang usapin na yan. Hindi sila umalis sa Zamboanga dahil trip lang nila. Posibleng dahil yan sa pagkawala ni kinabubuhay nila doon dahil sa mga commercial at overfishing. Posibleng dahil sa issue ng seguridad, edukasyon, well, iba pa. Ang nakakaangha yung malawak na pangunawa nung mga kasamahan nila tungkol sa hanap buhay ng iba nilang kasamahan. Galit ba kayo sa mga ganon, yung mga nanlilimos? Siyempre, anak buhay nila. Anak, yun Transaction, ang- pwede pa. Pero yung hindi po. Ba't sa inyo okay sa inyo yung mga nanlilimos? Kasi Hindi nahanap po. mapangkita kami, okay. Pero sa inyo sir, hindi okay yan. Pagdaanan ta mga mo. Sa inyo sir, hindi okay yan yung nanlilimos. Hindi okay sa inyo yan. Okay naman po. Ba't biglang bago ang sagot niyo? Ba't biglang iba? Hindi naranasan. Hindi nyo naranasan nyo ba? Hindi. Naranasan yung mag-contraction lang po. Kayo, naranasan nyo manlimos? Hindi. Kayo sir, naranasan Hindi, nyo manlimos? pero hindi naman ako naggalit. Siyempre, Oo, hindi doon nagagalit. sila maligaya sa hanap buhay nila. Oo, bagay. Yun yung sabi ko yung kanina Kailangan doon naman sa pangimasukan namin yung buhay nila. Siyempre, mag-galit sa amin kanya-kanyang yun. discarte po. Yan yung discount. Kaya